Hey guys, so gawin natin ang weekly horoscope para naman sa may mga Sun, Moon at Rising na Scorpio for May 18 to 24. Nakasulat na siya. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And for private readings po, Spellworks, pwede mo akong i-message. At every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. Again, this is a progressive reading, meaning in additional 1 to 2, 1 hanggang 4 more weeks, mararanasan mo pa yung effect neto. So, mabilis lang siya. So, Scorpio, ano ba in-expect natin for this week in additional 1 hanggang 4 weeks? Number 40. Co-create. So, ayan na. So, expect mo na lang na talagang medyo ipupush ka ng universe palabas na naman ng iyong comfort zone na dapat sanay ka ng ginagawa sa'yo. This is actually an expansion na gagawin ng universe na naman sa'yo eh. But this time, it is more on a solo venture to. Ito yung parang sabihin natin na, ano to, ano ba, parang private training, gano'n, na gagawin ng universe para sa'yo. Kaya this is something na huwag ka magtataka na medyo may mga points of isolation or may isip mo na parang umalis mo na mag-isa, yung mga parang kakain mo na ako on my own. Ayan. So, that's a normal, it will be a normal thing na i-allow ng universe sa'yo. So, huwag ka mataranta na parang andun yung point na um, gusto mo munang mag-escape, gusto mo munang lumayo for a moment. It's okay. It's a process that the universe will allow you to experience. Now, bakit? We have your number 14, truth be told. Minsan kasi ganito eh, hindi mo makikita yung kung ano yung totoong nangyayari kapag sobra kang involved or sobrang lapit mo. Minsan kailangan mo medyo mag-distant para mas magkaroon ka ng better view doon sa situation. So, ganun yung gustong ipadala sa'yo ng universe. Yun yung gustong i-bring about niya sa'yo na you will see things from a different perspective. Kaya, alam mo yung kanta doon sa Frozen, doon sa Let It Go, yung, I think sa verse 2. Sabi niya doon, it's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. So, parang ganun siya. Mas, kumbaga, andun may kita mo na, oh shoot, all this time madali lang pala siya. Na all this time, hindi naman pala siya ganun kalaki. Parang andoon na lumaki lang siya because of your perspective. So, medyo andun na, may mga realizations kang mararanasan na, ganun pala yun dapat, ganun lang siya. Kumbaga, may mga magkakaroon ka na, i-develop sa mga moments na, pwede na yan, it's okay, that's good enough. Actually, parang more on tuturuan ka ng universe ng mga life hacks, mga shortcuts na without sacrificing yung quality na kailangan mong gawin. Now, we have here is 32 here and now. Ay, nako. Talaga nakakaloka. Medyo kasi nakikita ko si ibang card, so medyo nakikita ko yung kasunod nito. However, ito na. Sabi dito ng card kasi din, there is a part of you na once na nagkaroon na pinursue mo 'tong temporary isolation, yung pag-ano mo, medyo paggala-gala mo, may mga ma-realize ka about yourself. And especially, in terms of actually more on the spiritual side 'to. Andoon na pangit kasi ng term ko, eh. Pero hindi 'to para sa lahat, may mga iba lang 'to na yung mga tipong sinasamahan mo na spiritual group or maybe religious group, parang mag-iisip ka na, "Ay, tama pa ba na dumidikit ako sa kanila?" Kasi parang ang labas hindi na siya goods. The universe, it's actually advising you na mag-review ka about it. Kasi again, hindi lahat ng matagal para sa'yo or yung nakasanayan mo is actually good for you. There are people na kailangan mo ng medyo i-replenish or mag-escape away ka mula sa kanila. Although, andito, nasasabi ng number 34, a leg up, you, tutulungan mo din sila magkaroon ng realization.
pero may hiatus ka muna. Yun nga yung ano mo, possible solo travels mo or yung mga labas-labas ka mag-isa. So there, during your hiatus, andoon na may kita mo na, okay, ito yung mga kulang ko, di ba? And ito yung mga kulang nila. Andito yung level na sinasabi ng cards na you will have a chance para mag-extend ng help sa kanila. May pagkakataon ka para tulungan silang mas makita ng malinaw yung mga bagay na nasa dilim. Yes, it's about love and light, and medyo ikaw yung magiging light for them. Ang nakakaloka lang kasi kapag ikaw ang liwanag, ayun nga, parang kandila, nakakaupos. So, spread and show and share your light wisely. Nakalimutan ko. So, part na yan. So, okay, medyo liis yung reading na natin to. We have here next is number 41, soulmate. Alam mo, hindi ko alam anong meron sa'yo, sa Scorpio. Are you still having the trust issue para mag-welcome ng someone special sa life mo? Kasi ang nakikita ko sa card mo, it's may mga napadala na sa'yo na potential relationships, pero ano ba, hinahanap mo ba yung mali sa kanila? Andoon ba na kino-compare mo sila sa ibang tao? Alam mo, you need to be very, andoon na medyo controlling mo yung part na yon. Kasi, reminder lang, magkakaibang mga tao. Hindi dahil na na sa nakaraan mo, may nagsinungaling sa'yo, may nanloko sa'yo, gagawin na ulit yon. No, it does not work that way. Kasi pinapakita ng card dito, hindi mo pa sila nakikilala eh. Andoon na nagkaroon ka ng prejudgment na, ay, ganito nakikita ko na sa kanya, ganito yung gagawin niya, bla bla bla. Okay, understandable. Kasi meron kang experiences. Meron silang similar na pattern with those people na, or yung tao na pinagkatiwalaan mo dati. Pero hindi ibig sabihin, ganun agad sila. Hindi ibig sabihin, yun na agad sila. Remember na, people are different from one another. Lahat tayo unique. Okay? Now, dun yung part na yon na i-deal ka din ng universe. We have here is between worlds. So, well, maybe to sa paglabas mo na naman, may makilala ka. Wow. Sana all organic encounter. May makilala ka or i-allow yung universe na mag-cross ng path mo. This time, try mo naman na medyo pagyamanin yung connection. Try to get to know the person. Kumbaga, enjoyin mo yung wag kang magkaroon ng rush judgment na, ay, ganito yan, ganito, blah, blah, blah. No. Let's enjoy yung process of getting to know, yung process of talking, yung, alam mo, okay lang kiligin talaga. Hindi lang sa pag-ihi ka dapat kinikilig talaga. Kahit sa mismong sa kausap mo, pwede ka namang kiligin. Okay? Kasi we have your number 37, your never-ending story. Andito na, you need to let go, get out of yung mga hino-hold mo pang pains. Mga iba kasi, may mga iba sa inyo na sabihin, kasi na-hurt talaga ako. Oo, okay, na-hurt ka. Ibigay na natin sa yun. Pero hindi ibig sabihin no na kailangan mong yakapin yung sakit. Hindi ibig sabihin nun, kailangan mo nandun ka na mag-dwell. Hindi yung nangyari mong negative experience, hindi iyon ang magtatatak na yun ang mangyayari sa'yo all this time. Let go of it. Mahirap, pero yun nga, kailangan. Now, your deities we have here is Sun, so number 1, center self and a wish to shine, and also si Tita Venus, number 4, beauty, value, and a wish to love. You are, alam mo yung parang, deserve mo naman din mahalan. Deserve mo din magmahal. Tanggalin mo yung mindset mo na, ay, you need to work to earn love. You know what? No. Love is for free. Love is available for you and me. Pwede na maging kanta. So, andito na sinasabi ng cards na you need to give yourself the chance. Kumbaga, get out of your shell. Time naman na i-learn, learn how to accept. Hindi masama yon na you give yourself the chance, bigyan mo yung chance sa sarili mo maging happy then. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely.
And kung bago ka, subscribe, like, and share. So, for private reading, spell works, message mo ako. And every Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. Scorpio, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste. Hare Krishna and Dasaday, and hope to see you soon. From Maggie City, have a great day. Bye for now.